Magandang araw sa mga estudyante ko dyan sa Puro National High School. Na-miss niyo ba si Sir? Okay, so ngayon gagawa tayo ng lesson about theoretical framework. Okay. Alam ko ilan sa inyo nahihirapan gumawa ng research, especially ng theoretical framework. Okay, sa una, paliwanag muna natin kung ano ang definition ng theoretical framework. When we say theoretical framework, it is the foundation of your study that is built on existing theories related to your topic. So meaning, maghahanap kayo ng mga theory na related sa topic nyo o sa research nyo. It explains the principles, concepts, and models that support your research and help interpret your results. So, ibig sabihin, yung mga theories na to na mahanap nyo, ito yung tutulong kung paano nyo magagawa yung research na to. So, ito yung magiging guide nyo para mai-conduct at mai-interpret nyo yung results. Okay? So, yung rule natin dito, bago kayo makapaghanap ng mga theories, ay una, alamin nyo muna yung variables ng study nyo. Yung variables, commonly, nakikita yan sa research title nyo. Let's say, halimbawa, yung research title mo is the impact of playing Mobile Legends to the academic performance of grade 12 learners. So, kunyari ganun. So, first variable mo is the impact of playing Mobile Legends. So, maghahanap ka ng theory na related doon sa impact of playing Mobile Legends. Next variable mo is academic performance. So dito maghahanap ka ulit ng theories na related sa academic performance. So yung requirement natin is kailangan yung makahanap ng 3 theories na related sa research nyo. Okay? So ulitin ko, 3 theory yung hahanapin nyo na connected sa research nyo. Okay. So, ganito yung sample sa paggawa ng theoretical framework. Una, kunyari lang nakapaghanap na kayo ng 3 theory. So, una, gagawa kayo ng introduction. Kunyari, this study is grounded on theories related to... Okay, so syempre, i-explain mo kung ano yung mga naging variables ng study mo. This theory provide the foundation for understanding how students become aware. So, connect siya sa topic. The following theories supports the objective of the study. Tapos dito, sa baba nito, isa-isahin nyo yung mga theories. Okay, ito yung next sample natin. So, kunyari, yan yung nahanap ng theory. Kailangan ilagay yung author or yung pioneer ng theory na yan at yung year. Okay? So, tapos lagyan ng period or tuldok. Tapos explain nyo. So, yung first sentence niyan is i-explain nyo kung ano ang definition ng theory na yan. Okay? Yan yung first paragraph. Sa second paragraph is i-explain nyo kung ano ang connection ng theory na yan sa research nyo. So, ibig sabihin, bawat theory, 2 paragraph ang gagawin nyo. Ulitin ko. Sa unang paragraph, ipapaliwanag nyo kung ano ang definition ng theory na yan. Okay? Kasabay yung author or yung pioneer and yung year. Sa second paragraph, i-explain nyo ang connection or relation ng theory na yan sa study nyo. So, basahin nyo na lang yung sample natin. Tapos, next, ito yung second paragraph. Yan. So, yan yung relation ng theory sa research topic na napili. And next naman is ang diagram. So, huwag kalimutan na your diagram could be in a box form or in a circle form. So, remember, if it is in a box form, make sure to include the arrow. So, we used arrow to show the connection of these theories to your topic. Kapag ka
circle type naman siya, depende kung paano siya present kapag ganito, kagaya niyan. So, wala na siyang arrow. Okay, sa center naman, kaya yan yung topic ng study nyo. Sa ibang research, yung diagram, yung mga theories na yan, sa baba ng theory, nilalagay yung author at year. Okay? So, tandaan sa ibang research, sa baba ng theory, nilalagyan siya ng author tapos year. So, ganun lang gawin ang theoretical framework at tandaan, yung diagram na to is standalone. Ibig sabihin, nasa iisang page lang siya. Bawal siya lagyan ng ibang explanation. Kailangan sa isang page lang siya nakalagay. So, yun lang. So, napakadali lang gawin ang theoretical framework. So, kailangan nyo lang talaga maintindihan yung mga variables ng research nyo at makapaghanap kayo ng theory or theories na related sa research nyo. So, good luck sa mga estudyante ko. Sana makompleto nyo na yung chapter 1 at makapag-check na ako. So, by next week siguro makapag-start na ako magpag-check ng chapter 1, especially doon sa mga nauna nang nakapag-send ng kanilang file. Okay, so, bye!